What's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, yo, what's up, Automatic Works? So meron lang akong konting tips and ideas mga sir. Meron lang akong konting isi-share sa inyo tungkol sa sasakyan. Okay? Ang masakit sa mata ng ating sasakyan mga sir, yung tinatawag natin mga tagas. Una, so kahit sa wag muna sa electrical, yung mga tagas. Kaya nga pag nagbenta ng sasakyan, ako na tinitingnan yung mga talagang hindi pa marunong gaano, yung mga tagas. Pag may mga tagas, mga lumalabas na langis dyan sa likod, hindi na kaagad nila binibili yan. Kasi sabihin nila may tagas. Okay? Ganito yan. Pero tagas kasi tolerable yan. Kung gumagana yung sasakyan, umaandar, walang problema yung tagas na yan. Okay? So kasi ang tagas hindi naman gaanong kalakas. Wag lang masyadong kada umaga makikita mo sa ilalim sobrang tagas. Ito, tips lang to mga sir sa inyo. Pag kayo ay lagi itong nangyayari sa sasakyan na nagpapapalit ng head gasket. Okay? Nagpapalit ng head gasket, nagpapalit ng dito sa spark plug seal, nagpapalit ng ganyan. Okay? Ang nangyayari mga sir, tumagas yung sasakyan mo. Kamukha dito, may mga tagas yan dati. Dito sa ilalim may mga tagas yan. Dito, sa gilid, yung dugtungan na to, tumatagas yan. Sa mga dugtungan na yan, tumatagas yan dyan. Yan, sa mga block yan eh. Normal yan na tumatagas pag tumagal na. Ganon din sa likod mga sir. Yan, sa likod banda dito. Tumatagas din yan dyan. Yan. Ngayon, ang example ko lang is gasolina na Innova mga sir. Para hindi po tumagas agad, kasi may mga nagpapa-overhaul tingin ko. Pagkatapos yung magpa-top overhaul, nagpapalit na kayo ng gasket, head gasket, nagpapalit na kayo ng spark plug seal. Kinabukasan, pag uwi nyo, galing kayo sa shop, meron na namang tagas, nag-uumido na naman siya, dahan-dahan. Kung napapansin nyo, meron na namang namamasa-masa. Although, wala naman dapat basa yun dahil pinupunasan yun bago nila ibalik yung head. Okay? O bago nila ibalik yung, basta kadalasan sa head yan nangyayari. Pagka nagpalit ka ng dito sa gilid, head gasket. Okay? Ang gawin mo kasi dyan mga sir, ang tips ko lang dito, pagka nagpagawa kayo ng gano'n, nagpapalit ng head gasket cover, o nagpapalit ng dito, sa ibabaw na to, sa pagitan, o dyan sa spark plug. Ito ang ginagawa ko. Ito kasi sa akin, pagkabili ko nito, may mga tagas yan. Tagas to rito, yung gitna na yan. Kung mapansin nyo sa Innova na gasolina, tumatagas yan dyan. Lagyan natin ng ilaw. Basta dito ka. Yan o. Yung alternator na yan, yung dugtong na to, tumatagas yan papunta dun sa ilalim. Yan o, hanggang dyan o. Yung dugtungan na yan, kung makita nyo, may dugtungan o. Yan, tumatagas yan dyan. Papunta sa ilalim yan mga sir. Ngayon, pagka isipin mo kung saan yung tagas, baka dito lang sa gilid. Kaya ito, ipapapalitan mo. Ganon din dito, tumatagas din yan sa gilid na yan dyan. Doon din sa likod. Yung ibang makina, yung pabalagbag lang na ganon, ang mga tagas nila, kita mo na kaagad, nasa ibabaw, nasa likod ng ganito, nasa likod niyan, banda dyan. Ito rin, tumatagas din to dito. Yan, tumatagas din yan dyan, sa likod na yan. Ngayon sa akin, wala nang tagas yan. Yan, walang tagas yan. Ilawan natin. Yan, walang tagas. Ang ginawa ko kasi dito mga sir, nung pinapalitan ko ng head gasket yan, tsaka spark plug seal, dito, sa spark plug, kasi tumatagas din yan dito. Dito rin tumatagas. Lalo na dun sa ilalim ng spark plug. Sumasama yun dun sa spark plug. Okay, magkakaroon ka pa ng palyado dyan. Ang ginagawa ko dito mga sir, nung pagpagawa ko sa mekaniko, sinabi ko sa kanya, lahat ng lalagyan, lagyan muna ngayon, tapos punasan. Tapos, wag muna natin paandarin sa loob na isang araw. Ang ginawa ko dito, isang araw po yan. Yung buong gilid niyan, binuklas, tinanggal namin to. Okay? Nung pagkatanggal namin dito, pinalitan namin ng head gasket dito sa ibabaw. Tapos nilagyan namin ng konting bitagri lang. Yung ayos lang siyang magamit na hindi gagalaw tong head. Kasi meron naman tong mga mounting eh. Ngayon mga sir, para hindi tumagas agad, ang ginawa ko, hindi ko muna siya pinaandar sa loob ng isang araw. Binilad ko sa araw to, o di kaya kung wala mang bilaran ng araw, malilim, walang araw yung pinagpagawa nyo. Sa akin, may araw kasi sa labas lang ng kalsada. Kaya ang ginawa ko, hindi ko po muna siya pinaandar. Nung pagkatanggal namin, pagbalik, hindi ko muna siya pinaandar sa loob ng isang araw. Hindi ko muna pinaandar para tumuyo to lahat. Matuyo lahat yung nasa ibabaw na yan.
Nung natuyo na yan, pinatuyo ko muna, mga isang araw nga, abot, para pagkatuyo, saka na namin sinalinan ng langis. Nung pagkasali namin ng langis, saka ko muna siya pinaandar. Hindi ko muna siya pinaandar nung pagka head gasket, madali lang yan. Tapos quick dry lang yung mga ganito, sasabihin sa'yo, quick dry. Madali lang yan, saglit lang yan. Pagpasok mo ng pagawaan, pagkakabit na ito ng head, wala pang 30 minutes, paandar ka na kaagad. Ngayon, magugulat ka, kinabukasan, may nag-uumido na naman dyan sa gilid. Okay, nag-umido dyan, may nag-umido doon. Katagalan nun mga sir, lalaki na yon. Kasi mainit yung langis, tapos maghahanap talaga ng labasan yung langis na yan, yung mainit na yan. Kaya, ang akin, hindi ko muna siya pinapaandar. Pinatuyo ko muna siya. Yan o, wala talagang nakita. Yan, kahit sa likod na to, yan, tumatagas talaga yan. Kahit sa mga iba yung maliliit na makina yan, o. Yan, tagas na yan sa baba. Wala kang makitang tagas dyan. Yun ang ginawa ko. Ngayon, dahil may natira pang tagas dito mga sir, ito namang gitna na yan. Yan, yung dugtungan na yan. Tumagas din yan, papunta sa ilalim. Pati alternator ito, nangitim na to sa tagas. Ang ginawa ko po dyan mga sir, pinabiak ko rin yan, pinapalitan ko rin siya ng gasket. Pinakadugtungan, ano lang to eh. Ang gamit ko rito, ano lang, Beta Gray lang yan. Yan, Beta Gray yan. Pagkabaklas niyan, pagkabit ng Beta Gray, dahil dyan ay walang gasket. Beta Gray lang diretso. Ang ginawa ko, yung sasakyan na to, pagkatapos makita lahat, pinagawa ko lahat yung pinakaharap yung pinaka-cooling system. Ngayon, nung naibalik na lahat, kasi maraming ano yan, may tubig, may langis, kasi cooling system, tapos dito, dugtong ng makina. Ang ginawa ko, hindi ko muna siya pinaandar. Magmula nung isang buong araw at isang buong gabi, kinabukasan ko na siya pinaandar. Walang problema yon kasi ang pinagawaan ko, ang gumawa naman nito, kumpare ko, taga TCS Car Wash, dyan sa may Molino Boulevard, yung malaking car wash dyan. Si paring Ariel Rodrigo ang pinagawa ko nito. Kaya walang problema. Dahil doon pwede kong iwan yung sasakyan kung anong gusto ko na wag mo nang paandarin, hindi mo na pinapaandar yan. Kung sagad yan sa ilalim, wala talagang tagas yan. Ngayon, kinabukasan nung natapos na lahat, nung natuyo na, isang buong araw tapos isang buong gabi. Nung natuyo na, saka na kami nagsalin ng langis para dito. Yan, silalina na namin dito ng langis uli. Tuyo na yan mga sir. Pagkatapos noon, binyahe ko kaagad tong sasakyan ko. Binyahe ko. Hanggang ngayon, mula nung pinagawa ko to, binyahe ko siya mula Luzon, binyahe ko ng Visayas, Mindanao. Dire-diretso yun 13 hours o nasa 16 hours walang patayan. Ito binyahe ko. Tapos pauwi ng Mindanao, tapos pabalik naman galing ng Mindanao, pauwi ng Luzon. Nag-ikot pa ako ng Visayas. Hanggang ngayon mga sir, hanggang ngayon yan. Yan yan yung makikita nyo. Wala kayong makitang tagas nyan. Hindi talaga siya pumutok. Wala Kasi nga, pinatuyo muna. Yan Yun ang sakit ng mga bagong overhaul na sasakyan o bagong palit ng head gasket. Head gasket o bagong palit ng nagpapalit kayo ng wala talaga. Diyan kasi ang puputok Yung init ng langis, diyan maghahanap. Tuyong-tuyo pa yung ginamit na gasket. Yan, ang gumawa naman itong head ko, si Kuya Lito Auto Works, yung kapitbahay ko naman. Si Kuya Lito yung mekaniko. Kaya wala akong problema kung magtagal ako doon sa paradahan kasi sa gilid lang ng kalsada namin ginawa. Yun ang maipapayo ko na pinaka the best. Pag kayo ay nagpapa-overhaul o nagpapalit ng head gasket o kahit top overhaul kasi masasama din to matatanggal din talaga to, yung mga dugtungan na yan. Ang gawin nyo, hanggat maaari, mas maganda patuyuin muna yung nakakabit, yung mga gasket. Palapatin muna, paglapat niyan, patuyuin. Pagkatuyo, baga mga siguro mas maganda kung 6 hours o higit pa. Kasi tuyong-tuyo na yan. Bago mo siya salinan ng langis, tapos paandarin. Wala kang makikitang tagas yan o manggigitata sa gilid. Diesel o gasolina, parehas lang. Kasi mainit yung langis niyan Talagang maghahanap ng singawan yan. Kasi ang langis, mayroong mga singawan lang yung kamukha nun. May mga breather lang yan, yung kamukha niyan. Diyan lang yung sisingaw. Pabalik dito sa intake, papasok na rito, ayan dito. Diyan ang sisingaw diyan, papasok dito, ipapasok niya sa makina. Tapos susunugin uli. Yun yung tips ko mga sir na magandang gawin para sa mga sakyan. Yung mga bagong magpapa-overhaul. Yun, yung kadalasan nagiging mistake Pagkatapos palitan ng head gasket,
Pagkatapos palitan ng lagyan ng Vitagrey, andar agad. Wala pang 1 minuto. Siyempre, uwi mo sa bahay mo. Pag uwi doon, magulat ka na naman. Kinabukasan, may nag-uumido na naman. O 1 linggo. Baka siguro sa 10 beses na ginawa yon, ang maaring nagkaroon ng problema na ganun siguro, hindi lang sa 10, baka siguro 8. Lahat tagas yon. Talaga mag-uumido yon. Kasi bakit? Hindi siya natutuyo ito. Hindi natutuyo, ginamit na yung sasakyan. Okay? Mas maganda kung magpa-service or di kaya, hindi ko naman na magpa-service. Basta sa akin kasi, kaibigan ko yung gumawa, malapit sa bahay. Tapos yung isa, sa kumpare ko, lahat yan, walang tumagas, pati yan. May mga langis dyan, may langis dyan, mayroong tubig, kasi cooling system na tong harapan Tapos dito, langis na yan. So, yun ang pinaka the best experience ko dito sa sakyan ko na ginawa ko, na hindi talaga siya tumagas mga sir. Yun, pagka kayo top overhaul, change gasket, lagay ng Vitagrey, yun ang gawin nyo mga sir. Subukan nyo, hindi siya tatagas. Yun lang. Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works.